Magandang umaga po uli sa lahat. So kahit mabagyo, maganda pa rin ang umaga natin. Kahit mabagyo, umulan, no, lahat ng araw maganda sa atin. Sapagkat hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. So salamat. Sa kabila ng pag-ulan ay marami pa rin talagang mga tunay na lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi hadlang ang ulan o anumang mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. When it comes to worshiping the Lord, ay talagang sumasamba tayo. No? Salamat sa Panginoon at muli tayo ay magbabahagi ng kanyang mga salita. Pero bago yan, tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon Diyos, kami po ay sama-samang dudulog sa inyo sa oras mong ito, na ang iyong mga salita ay amin pong pagsasaluhan. Dalangin namin ang iyong biyaya at presensya ng Santong Espiritu na siyang magbukas ng aming mga pandinig, magbukas ng aming pangunawa at magpapasigla sa aming mga puso upang ang mga salita ninyo ay amin pong madigest para sa aming pamumuhay bilang mga tinawag ninyo sa kaligtasan. Kaya po nagtitiwala kami na kami inyo pong samahan sa umagang ito. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, samahan ninyo ang inyong lingkod na magbabahagi nito, maiparating po ito ng maliwanag at magiging kauna-unawa para sa bawat isang makikinig. Salamat po sa inyo at purihin po kayo. Itong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ito pong ating pag-usapan ay pinamagatan kong Salvation is by grace alone, through faith alone, marked by blood alone. No? At nilagyan ko siya ng na title, Rahab and the Scarlet Cord. Binasa kanina natin text which is chapter 2 of the book of Joshua and verses 15 to 21. At napakagandang bahagi ito. Pero bago yun, nais ko lang pasadahan yung ating parallel passage, Exodus 12:7 to 13, dahil may kaugnayan po ito doon sa pangyayari na ating pag-uusapan. Ang Exodus chapter 12 verse 7 to 13 ay isang powerful na Old Testament picture of redemption and protection. Alam natin ang pangyayari nito, no? Ay pinaplano na ng Diyos na paalisin na yon, alis na, palalayain na mga Israelita sa kanilang slavery in Egypt. Pero sa panahon niyon ay binuhos ng Diyos yung kanyang plagues. And one of the last plague is yung kamatayan ng mga, alam natin, yung mga panganay yata ng mga Egyptians. Lahat ng panganay natatamaan nung dating nung mamumuksa. At mayroong pinag-utos sa kanila, ang Diyos, sa mga Israelita na pumatay sila ng unblemished lamb. Na kakainin nila ito during the time, pero yung dugo nito ipapahin nila sa mga doorpost nila, sa mga hamba. At sinabi ron na pag dumating mamumuksa, pag nakita yung tandang ito, papas over sila, hindi sila. Lahat ng nasa loob ng bahay, hindi mapapahamak. Ay pagka lumabas ka, mapapahamak ka. Kaya ang sinasabi ron, yung nasa loob, ang hindi mapapahamak. At alam natin, itong Passover lamb na ito, it is foreshadowing our Lord Jesus Christ. So dito sa ating pag-uusapan, ang gusto pong makita natin is that God saves sinners by grace through faith. And God marks them with the sign of the covenant. May tanda yung mga anak na yan. May tanda ang mga tao ng Diyos. Alam natin sa mga nakaraan nating mga pagtatalakay, dahil nagsisiris po tayo, sinisikap mag-series ng Book of Joshua. Sa ating mga series, nakikita natin, pinakilala natin at pinipresenta natin yung main character ng ating kwento. Ang main character natin is si Rahab, no? Sa kwento natin, yung mga pangyayari
na sa buhay na nakaugnay sa buhay ni Rehab, sa mga karaan natin, alam natin si Rehab ay isang Canaanite prostitute na nananahan sa Jericho. Itong Jericho is nababalutan siya ng muog. May muog siya. Ano ba ibig sabihin ng muog sa ibang salita? Fortress siya, di ba? Fortress. Kulong siya. Dito nakatira, ang kanyang bahay nasa tabi ng pader. Kaya madali lang. Kaya yung pagpapatakas niya, alam natin sa bintana, dumaan. So siya ay Canaanite prostitute in Jericho. At pinakita natin na itong lungsod ng Jericho ay nakatakda ng parusahan o to receive that judgment. Ibinigay na sila. At itong pagbibigay ng Diyos sa Kanaan, sa mga Israelita, tinakda na ng Diyos. At alam ni Rehab. Dahil sa kayang nabalitaan, mga pabalita, siguro may mga nag-evangelize sa kanila. No? Mayroong nagkikwento sa ginawa nila kung paano silang tumawid ng dagat. Siguro, pagka ako'y nakwentuhan na ito, nabiak ang dagat, tumawid sila. Ako man, talagang hahanga sa ganung karanasan. So, nabalitaan ni Rehab to ng mga Canaanites. Nabalitaan lang kung paano dinurog ng mga Israelita yung dalawang hari beyond Jordan. So, ang naranasan nakita ito ni Rehab. Kaya nga, meron siyang declaration, I know that the Lord has given you the land. Alam niya na. So itong siege ng Jericho na ginawa ng mga Israelita, hindi lamang ito isang matawag nating military campaign. Ito ay divine judgment. Tinakda talaga ng Diyos yung siege na ito. Kaya ito ay nakita ni Rehab. At the same time, pinakita natin sa ating mga talakayan ang mga pangyayari. Paano nangyari? May dalawang espiya na inutusan ni Joshua na i-spy out ang Jericho, ang Kanaan. Doon sila napapasok sa tahanan o sa bahay ni Rehab. No? Pagkatapos, itinago sila ni Rehab. Alam natin, ni-risk ni Rehab yung buhay niya dahil may danger. Pag nalaman ng king nila, of course, ay matanggap niya yung consequence sa kanyang treason, sa kanilang lungsod, sa kanilang hari. But, tinago ni Rehab yung mga espiya. At mapapansin natin how Rehab confessed her faith. Nakadama sila, naranasan yung pananampalataya. Kinonfess niya yung kanyang pananampalataya. In chapter 2 verse 11, paano niya ipinakita yung kanyang pananampalataya sa Diyos? Sabi niya, for the Lord your God, He is God in the heaven above and on the earth beneath. So makita natin paano niya ipinahayag yung kanyang pananampalataya. Ni-confess ang Diyos ninyo. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos ng mga Israelita. At alam natin na following kwento, humingi siya ng kahabagan. He plead, he prayed, para hindi lamang sa preservation ng kanyang sarili, kundi the preservation of her household. So makita natin yan. Dito sa ating teksto, makita natin kung how the spies give Rehab is sign. And that is a scarlet cord in the window. So ito yung ating makikita. Alam niyo po ba, itong kwentong ito, kung ating uunawaing mabuting kwento na naranasan ni Rehab, it is not just a history. Hindi lamang ito kasaysayan. Kung ating squeeze out yung pinakikita nito sa atin, it is a gospel in the Old Testament. Ebanghelyo ito sa Lumang Tipan. Na pinakikita dito that salvation is by grace alone, through faith alone, marked by the blood alone. Yan yung gospel in the Old Testament. Experienced by a prostitute. So titingnan natin na meron tayong tatlong puntong pag-uusapan. Una, the confession of faith, salvation by grace. Pangalawa,
the sign of the covenant, and that is salvation by the blood. And thirdly, the promise of redemption, salvation for the household. So titingnan po natin. At isa-isahin natin ito, naway may parating kong maliwanag, makinig po tayo. Kung meron diyang medyo nasasarapang matulog, pigilin nyo lang. No? Huwag kayong patalo sa antok habang tayo'y makikinig. No? First, the confession of faith, salvation by grace, in verses 15 to 16. Ang sabi dito, 15 to 16. Then, she let them down by a rope through the window, for her house was built into the city wall, so that she lived in the wall. And she said to them, go into the hills, or the pursuers will encounter you, and hide there 3 days until the pursuers have returned. Then afterward, you may go your way. Makikita natin ang ginawa ni Rahab. Aside doon sa tinago niya, pinatakas niya talaga itong mga espiya. Then she let them down by a rope through the window. Pinatakas niya. Madaling tumakas, tabing sa tabing bakod yung bahay niya. So, tingnan natin ulit. Pansinin natin mabuti. Si Rahab ay isang Gentile, isang prostitute, an enemy of God. Ulitin po natin, si Rahab, a Gentile, a prostitute, and an enemy of God. Sa madaling salita, zero merit siya. Wala siyang anuman sa sarili niya na pwede niyang ipagmamalaki. In fact, sa kanilang lugar, bilang prostitute, siguro, siya, maraming galit sa kanya. Lalo na yung may mga asawa siguro, no? Galit sa kanya because of that trabaho niya, ang pagiging prostitute. Zero merit siya. Wala siya may pagmamalaki. Sa madaling salita, kung ating uunawain itong mabuti, ilarawan natin si Rahab, ano ba siya? Siya po ay isang tao who is totally depraved. Makita natin yung total depravity ng tao. Walang merit sa kanyang sarili. Nadaya siya, makasalanan siya, kalaban siya ng Diyos. Yan po si Rahab. At hindi lamang siya kalaban, siya is outside the covenant people of God. Hindi siya kasama sa bayan ng Diyos. Sa madaling salita, si Rahab patay dahil sa kanyang mga kasalanan. Pero tingnan natin ang kanyang naranasan. Ano yung kanyang naranasan? He received that irresistible grace of God. Hindi niya natanggihan, hindi niya namapansin sa sarili niya. Kumikilos yung hindi matanggihan biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga narinig na kwento, natanggap niya yung pananampalataya. Yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Hindi man niya nakikita sa sarili niya, na-feel niya that irresistible grace na experience ni Rahab. A depraved person received that irresistible grace. Ano ba ginawa niya? Pinaniniwalaan yung mga report. In Joshua chapter 2 verse 9 and 11, the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Pinroklaman niya yung kanyang pananampalataya. Hindi siya natatakot, hindi siya nahiyang sabihin yung naramdaman niya. Your God is the God of heaven on earth. Na-imagine ko Tayo bilang mga mananampalataya, kaya ba natin i-confess yun? Yung ganong uri ng pananampalataya? Sabi na salita ng Diyos, if you confess by your mouth, Rahab ginawa ni Rahab.
So makikita natin yung kanyang karanasan. It's faith. And it is faith alone ang naibigay ni Rahab. Hindi niya nilinis ang kanyang sarili. Hindi muna niya, magbago muna ako. Baguhin ko na yung buhay ko. Hindi na ako magiging trusty. Magiging mabuting tao na ako. Hindi ganon. Sa kanyang kondisyon na to, tinanggap siya ng Diyos. Napatawan niya yung kanyang mga kasalanan dahil sa kanyang pananampalataya. Natanggap niya ang biyaya ng Diyos. Ang isang totally depraved person received the grace of God and was being saved. Naranasan ni Rahab. Kumapit siya sa kahabagan ng Diyos. Alam niya ang mangyayari. Kaya anong nangyari? Anong pinakita ng mga espiya? Dahil sa pananampalataya, binanggit ni Rahab, nangako yung mga spies sa kanila. Anong pangako niya? Una, binigay muna ng mga espiya yung kanilang sarili. They're in danger. Pero the rest their life para po kay Rahab. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pangako ng mga spies, natanggap ni Rahab ang biyaya ng Diyos. Rahab received that grace before she is being deserving. Hindi siya deserving. Pero yung biyaya ng Diyos, natanggap niya. That's what we experience, di ba? We are all sinners. You are all depraved people. But because of God's grace, we receive that mercy from God. Our salvation. So nilalarawan ito ni Rahab. Pari-parehas tayo, walang pinagkaiba. So ang mensahe na pinamaliwanag na pinaabot sa atin, hinahanap ng Diyos at nililigtas ng Diyos even the most worstest person, the most sinners person. Sapagkat ang pagliligtas ay nagsisimula sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mga ginagawa. Kaya yung challenge natin, huwag yung sabihin mabuti kang tao. Without Christ, without that faith, you can never experience salvation. You have to have that faith in Christ, the person and work of the Lord Jesus Christ. Because salvation starts with God. And that's God's grace, not sa ating mga ginawa. Kaya po mga kapatid, huwag natin isipin, pag nakakita tayo, mga mahal natin sa buhay, mga kasama sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, na akala natin napakasama ng tao, huwag ninyong isipin na wala na silang pag-asa. Baka sabi, wala nang pag-asa yung tao na yan. Napakasama niya, wala nang pag-asa yan. Dapat niyan, matapos na ang buhay niyan para wala nang magawang kasamaan. No. Ang pagliligtas ng Diyos ay pwede sa mga prostitute, pwede sa mga kings, pwede sa pinakamasamang tao. Ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat. Lahat mayroong pag-asa kapag ka dumaloy na ang biyaya ng Diyos sa taong yan. Naisip mo ba, paano ka ba niligtas? Hindi ka naman karapat-dapat eh. So, lahat po ng tao may pag-asa sa harapan ng Diyos. Because we all share the same experience as Rahab. Lahat tayo. Lahat, sapagkat ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Wala pong pinipili ang Ebanghelyo. The only thing we have to is have faith. Trust. Lagi natin sinasabi yan. The elements of saving faith, di ba? You have to have knowledge, assent, and trust. Hindi mo pwede sabihin na meron akong pananampalataya. Saan ang pananampalataya? You cannot be saved by your faith in your faith. You have to have that saving faith in the person and work of the Lord Jesus Christ. Kailangan may elemento ang iyong pananampalataya. Hindi lang sabihin mong may pananampalataya ka. Sapagkat magtanong ka sa lahat ng tao, lahat may pananampalataya.
Pero kailangan ang taglayin mo ay ang pananampalatayang nakapagliligtas. That's saving faith. Knowledge, assent, and trust. Napakahalagang bagay niyan. Kaya ulitin ko po, huwag nating isiping wala ng pag-asa yung mga taong nakikita nating masama. Kapag tinawag sila ng Diyos, hindi na matatanggihan ang biyaya ng Diyos. That irresistible grace. Kahit na sa pinakamasamang tao. Pangalawa, the sign of the covenant and the salvation by the blood. 17 to 20. Ano sabi? The man said to her, sa Tagalog, at sinabi ng mga lalaki sa kanya, kami ay mapapalaya mula sa sumpang ito na iyong ipinasusumpa sa amin. Kapag kami ay pumasok sa lupain, itali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagpabababa sa amin. Titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. Kung may sino mang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng iyong bahay, sila ang mananagot sa sarili ng kamatayan, at kami ay magiging walang kasalanan. Ngunit kung may magbuhat ng kamay sa sinumang kasama mo sa bahay, kami ang mananagot sa kanyang kamatayan. 20. Ngunit kung iyong ihayag itong aming pakay, ay magiging malaya kami sa sumpa na iyong ipinagawa sa amin. Behold, when we come into the land, you shall tie the scarlet cord in the window. Alam niyo po yung diin, tali mo sa bintana. Para sandali lang, parang sinabi lang, tali mo yan sa bintana. Bakit sa bintana? Ba't hindi itali sa ibang bahagi ng bahay? Bakit sa bintana ay pinatatali? Alam niyo po kung titingnan ko siya, the scarlet cord tied in the window only shows us that if you confess that you have faith, it should be public. It should be visible, and it should be obvious. Dapat nakikita, hindi tinatago. Kailangan nakikita na ikaw nga'y tao may pananampalataya. The scarlet cord is a covenant sign. Ito yung tanda na ikaw ay kabahagi. Ikaw ay merong allegiance sa kanila. Para ito sa panahon ng lumang tipan. Paano nagkaroon ng mga tanda ang mga Israelita during the times of Abraham? Circumcision. Kailangan lahat ng mga Israelita, mula sa bata hanggang pataas, there must be circumcised. Yun yung tanda nila of the covenant that they are God's people. Ano pa? Doon sa nangyayari sa Old Testament, yung sa pagbaba ng namumuksa, yung dugo, that was a sign of the covenant. Lalagpasan kayo pag nakikita ito ng mamumuksa. Walang sino mang nasa loob ng tahanan na mapapahamak. Alam niyo po ba yung sign sa ating panahon ngayon? Christians, the covenant sign of today's Christianity, baptism. Pag sinasabi mong ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, at ayaw mong pabautismo, why? Ayaw mong magpabautismo. Kung inaamin mo sa sarili mo, ikaw ay Kristiyano. You have to have the public confession about your faith. You have to undergo baptism in public. Ang publiko ang witness that you promise allegiance to the Lord Jesus Christ. Yan yung public eh. Kaya nga may mga witnesses when it comes to baptism na pinapahayag mo na ikaw ay bahagi ng sambahayan ng Diyos. And you have to be part of the body because it is the church. Nagtataka ako, marami akong nakikita. Sinasabi na sila yung mga mananampalatayang Kristiyano na, pero ayaw magpabautismo. So may problema ka sa iyong
Yung profession of faith. Ba't ayaw mo magpabautismo? Magpabautismo ka because that is a covenant sign that you are part of the God's people. So yun ang makikita natin mga covenant signs. That always, para masasabi mong ikaw ay sa Diyos, you have to have that visible sign. Visible sign, hindi mo kinahiya. Kaya maliwanag, itali mo yan sa iyong bintana. Hindi sinabing itali mo yan sa loob ng kwarto. O sa amang bahagi sa bahay. Sa bintana talaga. Kung saan sila dumaan. Para nakikita na ikaw ay kaisa sa bayan ng Diyos. Ang tanong pa uli, bakit scarlet? Pwede namang yellow. Di ba? Tayo yellow ribbon. Sa bintana mo, pwedeng ganun eh. Eh bakit scarlet? Why? Because scarlet shadows the blood. No? It points us directly doon sa Passover lamb na nangyari sa book of Exodus in chapter 12. Ang sabi ng Panginoon doon when I see the blood, I will pass over you. When I see that scarlet cord, we will pass over you. It is pointing to that blood. Pero sabihin natin, nang nagligtas kay Rahab, yung scarlet cord? No. Ang nagligtas kay Rahab, hindi yung scarlet cord. It was only a sign. Because what saves Rahab is her faith in God. But the cord was God's ordained sign of that faith. Yan yung tinakdang tanda ng Diyos sa kanyang ipinapahayag na pananampalataya. Pero ito pang bagay na mapapansin natin. Mayroong kondisyon. Sige, tali mo yan dyan. Pero may kondisyon. Ano yung kondisyon? Stay in the house. Manatili kayo sa bahay. Another thing is, huwag nyo kaming, do not betray us. Huwag nyo sabihin yung aming plano. Alam na ni Rahab yun. Kaya sabi niya, hindi talaga niya sasabihin yung plano. Dahil binigay na ng Diyos. At yung cord na yun, ang invisible, must be visible. Kailan makita? Hindi mo siya itatago. Kasi pagpasok nila at wala siya na makita, patay kayong lahat. Huwag kayong lalabas sa bahay at pag nakita namin yung cord na yan na nakatali dyan sa bintana ninyo, lalagpasan namin kayo. Manatili lang kayo sa loob ng bahay. So ano aral makikita natin? Alam mo, masasabi natin, it can be a perseverance of saints. Manatili ka lang. Whatever happens, manatili ka lang. Huwag kang aalis kung saan ka nilagay ng Diyos. Manatili ka dyan. Whatever happens, whatever the situation is, you have to stay in the house. Huwag kang lalabas. Because through faith, ay mananatili ka. True faith stays in the house and clings to the sign. No, manatili ka lang. Nandun yung tanda, nandun yung covenant sign, manatili ka sa lugar na yan, hindi ka mapapahamak. Anong punto ko? Ang Diyos ay nagliligtas by markings. Paglalagay ng mga tanda sa kanyang bayan with the blood. Our only safety when it comes to judgment is the blood of the Lord Jesus Christ. Yan yung magliligtas sa atin. Walang ibang bagay na pwedeng magliligtas sa atin kundi ang dugo nating Kristo na ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo to save even the worst sinner who will believe in Him. So mayroong mga tanda. Ang tanda natin ay ang dugo nating Kristo. So tanong natin sa ating mga sarili, are we in the house? Tayo ba'y nasa sambahayan ng Diyos? Are we staying in the house of God? Are we staying in the house of safety? Ang safety natin sa tahanan ng Diyos, sa sambahayan ng Diyos. Are we
publicly identified with Christ. Or lihim yung ating pagiging Kristiyano. Ayaw nating ipaalam sa mga taong Kristiyano tayo. If you're a Christian, huwag kang mahiya. Ipakita mo publicly that you're a Christian. At paano natin gagawin yun? Of course, the way we live. The way we talk. Ano yung mga action natin? Ano yung mga pananalita natin? Doon makikita na ikaw ay tunay na mananampalataya sa ating Panginoon si Kristo. That we are identified with Christ. Alam mo, pakahalaga ito. Ito yung maraming ayaw eh. Yung mga tanda, mga public identification natin as Christian, first baptism. Dapat nabaptismuhan ka. Another thing is Lord's Supper. Mahalagang magiging kabahagi ka sa Eucharist ng Panginoon. That Lord's Supper. Hindi ka dapat hindi makikibahagi. Sapagat yun ang hinihingi. Once you're a Christian, you have to be baptized and you must participate the Lord's Supper. Para maging tunay kang maging kabahagi sa kanyang katawan. And of course, you have to live differently. Ang buhay natin, ang pamumuhay natin dapat kaiba na sa pagkilos at pamumuhay ng mga nasasanlibutan. Alam mo, parang burden ba? Mahirap ba? Pag Kristiyano ka, ang hirap kumilos, maraming bawal. Yun ba yung nagpapahirap sa atin, maraming bawal? Naalala ko nung araw, mayroon akong kasama, nagpastor na rin yun. Palibhasa ako, lumaki akong napakahilig kong kumanta. Alam mo yung paborito kong mga kanta? Mga kanta ni Engelbert. Narinig niya ako kumakanta. Nilapitan ako. Pastor na ako noon. Sabi niya, Pastor, huwag kang kumanta. Kasi yung kinakanta mo, mga kantang pansanlibutan yan. Hindi ka pwedeng kumanta niyan. Sabi ko, ano na lang kakantahin ko? Pagka kinantahan ko yung asawa ko ng love song, I love you, Lord? Ganun ba kakantahin ko sa misis ko? Hindi ba ako pwedeng kumanta ng love song para sa asawa ko? Mali daw yun. Dapat daw ang Kristiyano hindi na pwedeng kumanta ng mga tinatawag nilang worldly songs. Ang tanong ko naman, pagka kumanta ako ng worldly songs na sinasabi nila, nawawala ba ang pagka-Kristiyano ko? Na ibig bang sabihin, pag ang isang worldly person sings a Christian song, Kristiyano na siya? Ganon bang kaisipan natin? Pagka ang Kristiyano kumanta ng worldly song, hindi na Kristiyano. Pagka ang unbeliever kumanta ng Christian song, Kristiyano? Nagkaroon sila ng mga bahagi, di ba? Merong Christian music. Merong Christian t-shirt. Aba, lahat naging Christian na. Ang Kristiyano tao, hindi yung mga bagay na yan. You have to have a life differently living as against doon. In contrast doon sa mga nasasanlibutan. Yung mga gawang hindi nakapagbibigay lugod at tuwalhati sa Diyos, yun ang iwasan natin gawin. Those are the signs of a different life. Christian, let us not hide our scarlet cord. Ipakita natin. Makita ng mga tao. Pangatlo, the promise of redemption, salvation for the house. Verse 21. At kanyang sinabi, ayon sa inyong mga salita ay siya nawang mangyari. At kanyang pinapagpaalam sila at sila'y umalis. At itinali niya ang panalimpula sa bintana. And she said, according to your words, so be it. Naniwala si Rahab sa pangako ng mga spies. According to your words, ayon sa mga sinasabi ninyo. Kaya si Rahab, naglagakan kanyang tiwala doon sa salita ng mga espiya. Naniniwala siya na ang salitang ito'y totoo.
Hindi niya pinagdudahan. Kahit tulad din natin. Naglagak tayo ng tiwala sa salita ng ating Panginoong Kristo. Sa salita ng Diyos. Yun ang pinanghahawakan natin, ang mga salita ng Diyos. Kaya nga, meron tayong sinasabing sola scriptura. Ito lang yung ating pinaniwalaan. Scripture alone. Sapagkat naniniwala tayo ng banal na kasulatan ay salita ng Diyos. At pinatutunayan natin to, ito'y bumabago ng buhay. Doon tayo naglalagak ng ating buong tiwala sa salita ng Diyos. So pagka naniniwala tayo sa salita ng Diyos, kasama pananampalataya. Sola scriptura plus faith. Maniwala ka doon sa salita ng Diyos, ay siyang papatunay na mayroon kang pananampalataya. You believe that the scripture is God's word. Kagaya ni Rahab, naniwala siya sa salita ng mga espiya. Kaya nga, sabi niya, according to your words, so be it. So, dapat makita natin yung mga bagay na yan. In verse 18, ano sabi? Kapag kami pumasok sa lupain, itali mo itong panalim pula sa bintana na ginamit mo sa pagpapababa sa amin. Itali mo. At makikita natin the whole promise, the promises. Itong pangako na ito ng mga espiya is for the whole household. Kaya lang may kondisyon. Dapat nga nasa loob ng bahay. You have to be within the house. Talaga nagliligtas ang Diyos ng mga pamilya. Kapag ang isa sa pamilya mo ay sumampalataya, ang sambahayan mo ay mapapailalim sa payong ng biyaya ng Diyos. Yung buong sambahayan. Pero hindi mo sabihin na hayaan mo na lang sila. Okay na yung Kristiyano na ako, okay na yung mga anak ko, okay lang. Kasama nila sa umbrella of grace. No, you have to do your duty. Kailangan mo din silang gabayan. Kailangan mo silang buksan sa katotohanan patungkol sa Diyos. Huwag mo silang pabayaan. Nagliligtas ang Diyos ng mga pamilya. Naalala natin yung sa Book of Acts, yung sa jailer, di ba? Sabi, akala niya tumakas na yung mga bilanggo. Makita na, nandun pala, hindi naman lumabas. Pagkatapos ng lindol, nabuksan lang pinto. Magpapakamtay na sana yung jailer. Kaya sabi ni Paul, no, andito lang kami. Kaya ang jailer biglang niniwala. Ano dapat namin gawin? Sabi ni Paul, believe. Have faith in the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. So hindi ibig sabihin, pagka nanampalataya ako, save na yung buong sambahayan ko. I have to do my duty as a Christian to my family. Dapat kumilos tayo. Huwag natin silang pabayaan para makasumpong ng biyaya. There is this umbrella of grace sa ating sambahayan. Within that umbrella, you have to do your duty. No? So, papansinin natin yung nagiging bunga doon sa pananampalataya ni Rahab, doon sa kanyang pananalig, sa pangako ng mga Israelita. Ano sabi? Kung titingnan mo, in chapter 6 and verse 25, papasahin ko itong bahaging ito ng chapter 6 and verse 25. Alam sabi? Ngunit si Rahab, na upahang babae, no? Diniin pa talaga yung salitang upahan. No? Ngunit si Rahab na upahang babae, ang sambahayan ng kanyang ama at ang lahat niyang ari-arian ay iniligtas ni Joshua. Siya ay nanirahang kasama ng Israel hanggang sa araw na ito, during that time, hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang ikinubli mga sugo na ipinadala ni Joshua upang maniktik sa Jericho. Nanahan siya. Naging bahagi sa sabayang Israel. In fact, kung atin titingnan in Matthew chapter 1 verse 5, nagmula sa kanya ang lineage ni Christ.
mula sa isang patutot, mula sa isang prostitute, na naging bahagi sa lineage ng ating Panginoong Kristo. So makikita natin dito ang itinuturo. Irresistible grace plus adoption. Hindi matanggihan ng biyaya ng Diyos. And then, inampun siya. Was adopted and was grafted to the family of God, to the people of God. So dinala ang isang outsider into the family of God and into the lineage of the Messiah. So ang klarong mensahe po natin, ang biyaya ng Diyos ay napakalaki, napakalawak. It can save sinners and it can brings them into God's people forever. Tayong lahat, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At kung mananatili tayong tapat, mananatili tayong nananangan sa mga pangako at salita ng Diyos, forever tayo na Kanya. So we have to rest on God's Word, hindi sa ating mga feelings. Yung feelings kasi nagsasubside yan minsan, mihina yan. Ngayon malakas ka. Ang sabi ko nga kahapon, no? Nung charismatic pa lang, masayang-masaya, masiglang-masigla. Nung na-reform na, nako, nag-iba. Pero ang totoo niya, naging balanse lang tayo. Noong puro emosyon kasi tayo. Pero ngayon natuto tayo, alam na natin kung paano natin i-balance ang ating kristyanong buhay sa mga karanasan natin sa pang-araw na pamumuhay. Di ba? Emosyon dati tayo. Kaya pag nag-subside yung emosyon, biglang nasusunog. So mabigat, no? Let us rest on the Word of God, hindi sa ating mga feelings. Dadalhin natin ang ating mga sambahayan into the house of God. This is the house of God. Alam niyo, pag sinabi natin house of God, hindi lang yung building. The house of God is the gathering of believers, but we are the church. Tayo yung iglesia, hindi ang building. A building is just a place of gathering. The church is we. Tayo mga tinawag ng Diyos para sa kaligtasan. We have to rejoice. Dahil sa pagligtas, o kung si Rahab ay niligtas ng Diyos, maliligtas tayo. Dapat matuwa tayo, magalak tayo. Because God can save anyone. Pag gusto niyang iligtas, kaya ng Diyos magligtas. Kahit sa pinakamarumi, pinakamasama na tao, pag ginusto ng Diyos na iligtas, ililigtas niya niyan. Hindi niya matatanggihan ang pagtawag ng Diyos. Na-imagine ko nung araw Alam ba, religious akong tao nung kabataan ko. Hanggang nung sa panahon ng aking mga teenage life. Religious akong tao. Taog simbahan ako kasi membro nga ako ng choir. Lagi, kaya nga biniro ako ng kapatid ko, baka lumagpas ako sa langit dahil nasa lagi ako sa simbahan. Ang feeling ko, okay na ako. I am a religious person. Pero nung marinig ko ng salita ng Diyos, nalaman ko hindi pa. I need Christ. I have to have faith in Christ. Hindi pala sa mga ginagawa ko as a religious person. I have to trust in the person and work of the Lord Jesus Christ. He died for my sin. Dapat pala ganun ang manuwaan natin. Hindi lamang isipin natin na tayo religious, okay na tayo. We cannot be saved sa ganung paraan lang. We have to believe in the Lord Jesus Christ. So we have to be a Christian centered in the person and work of the Lord Jesus Christ. We have to experience Christ. We have to have that scarlet in the window. We have to have the blood of Christ on the cross. And then we have to stay. We have to stay in the house to be saved. We have to abide in Christ for our salvation. Sabi nga sa John 15:4, abide in me and I in you. So makita natin,
Ang mga espiya, isinapanganib nila ang kanilang mga buhay para mailigtas si Rahab. Ang ating Panginoon Kristo, binigay niya ang kanyang buhay para iligtas tayo. No? So outsider, tayong mga tagalabas, naging bahagi ng Israel, si Rahab, tayong mga Gentiles, we are grafted into God's people. Isinugpong tayo na mga hintil sa bayan ng Diyos. Sa ating pangwakas, gusto kong makita natin ang katotohanan ito. That we are all Jericho and we are all under God's judgment. Our only hope is to be in the house marked by the blood of the Lamb, which is the Lord Jesus Christ. So ang ating tanong na lang, have you tied your life to Jesus by faith? Naitali niyo ba ang buhay niyo? Naitali ba natin ang buhay natin sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya? At kayo lamang po ang kasagot niyan. Si Kristo ba ay nasa inyo? O relihiyon lang ang nasa inyo? It must be Christ. Christ and Christ alone ang makapagliligtas sa atin. You have to have that faith in the Lord Jesus Christ. We have to have that public confession of our allegiance to Christ. Ang challenge po natin, lalo din sa mga nag-aalinlangan pa, salvation is in Christ. You have to be united with the Lord Jesus Christ. You have to be part of the household of God to be assured of your salvation. Church, isipin natin mabuti mga bagay na ito. Sa uri ng ating pamumuhay, sa gitna ng corrupted na mundo, we have to live differently. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po. Salamat sa iyong kabutihang loob. Sa gitna ng aming pamumuhay bilang mga totally depraved people, nakasumpong kami ng biyaya at hindi namin natanggihan ito. Tinawag mo kami, nakinig kami, at iniligtas mo kami. Ibinigay mo ang Panginoon Kristo upang magdusa, magpasa ng mga kabigatan na dapat kami ang magpasan para lang kami maligtas. Kaya po, Ama, maraming salamat. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming gamitin sa pamamaraang nais mo para sa bawat sa amin, at naway patuloy naming masumpungan ang kagalakan sa aming mga paglilingkod para sa iyong kapurihan. Salamat po, Ama, at purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.